Ngunit ang ultimate authority, mga kapatid, hallelujah, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano? At ang authority na ito, mga kapatid, praise the Lord, kung tatandaan po natin, that all authority is to promote good works. And it is for the protection. Ang plano ng Panginoon, ang pagtatalaga niya ng authority ay para protektahan yung mga nasa ilalim ng authority na yon. And God designed the family as the primary organization on earth. I think, mga kapatid, nasimulan na natin to nung nakaraan, parang 3 Sundays ago, if I'm not mistaken, or 4 Sundays ago, na yung unang pamilya, alam natin na si Adan, ang unang taong nilikha ng ating Panginoong Diyos. Amen? And then nandun si Eva. Ngunit, mga kapatid, alam natin na natukso ang babae, at di ba kung tutusin, ang sa unang tingin parang si Adan parang nadamay lang pero hindi Kung tutusin, Adam, take note, hallelujah, because he was the one to whom God directly talked. Si Adan yung direktang kinakausap ng Panginoon noong mga panahong yon. Kung tutusin, kung ano yung alam ni Eva tungkol doon sa puno ng karunungan, tungkol sa mabuti at sa masama, na ang bunga noon yung pinagbabawal ng Panginoon, nakakainin, sabi ng Panginoon, lahat ng mga bunga, ng mga punong kahoy dito sa hardin na ito ay maaari nyo kainin, maliban lamang sa isa. Yung bunga ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Bago yon, si Adan lamang ang kinakausap ng Panginoon, hindi niya kinakausap direkta si Eva. So, maaari nating mapagtanto ngayon, mga kapatid, na yung kaalaman ni Eva tungkol sa pagbabawal na yon ng Panginoon nanggaling kay Adan. Nirelay ni Adan kay Eva. Ngunit, ang problema, mga kapatid, dahil si Eva nga, di ba, natukso. Bagamat nandoon sa kanya yung kaalaman, yung katotohanan, ngunit natukso pa rin siya. Nagkasala siya, sinalangsang niya ang kalooban ng ating Panginoon. So kung tutusin si Adan, meron din siyang pananagutan. So Adam had to bear a portion of the guilt because he was Eve's divinely appointed shepherd and protector. Naisip na ba natin, nasaan kaya si Adan noong mga oras na yon, nakausap ni Eva yung yung ulupong? Di ba? Nasaan kaya? Anong kayang ginagawa? Nagtatrabaho ba si Adan noon? Ano kaya ginagawa niya nung mga oras na yon? Natutulog kaya si Adan? Magkagayon pa man, mga kapatid. Kung ano man ang ginagawa ni Adan noong mga oras na yon, pananagutan pa rin niya kung ano yung nangyari. Bahagi ng pananagutan ay na kay Adan. So it was failure, It was failure by Adam, to exercise proper authority, which led to the failure by Eve to resist temptation. And that ultimate result was sin. Yung pagkalaglag ng sangkatauhan, pwede nating matrace doon sa kakulangan ni Adan na i-exercise yung proper authority. Kaya dito natin makikita, mga kapatid, kung gaano ka-importante, especially para sa mga itinilagang authority sa tahanan, kung ang isang tahanan ay binubuo kumpleto, may ama, may ina, may mga anak. So, ang pinaka-primera na authority sa tahanan ay ang ama. Kaya ito, kung titingnan natin, kung mayroong failure sa ama sa pag-exert ng kanyang authority, maaring magdulot yon ng hindi maganda para sa pamilya. Now, ano naman ang sinasabi sa Bagong Tipan tungkol sa pamilya? So take note that it was reiterated in Ephesians chapter 5 verse 23 that the husband is the head of the wife.
So, ang asawang lalaki, ang itinalagang authority, sabing head, hindi yung literal na ulo. Kundi ito ay figurative na tumutukoy, mga kapatid, sa authority. So may authority, may kapangyarihan ang asawang lalaki over the wife sa asawang babae. So the man has the delegated authority of God to be the leader in his family. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, hindi sa nanguhusga tayo, mga kapatid, pero tingnan lang natin, kapag ang ama ng tahanan ay irresponsable, makikita natin kung ano nangyayari doon sa pamilya, di ba? Magulo yung pamilya, di ba? Yung mga anak, di ba, nagkukulang. Tama? Kaya nagsisimula sa ama ng tahanan. Man's headship, so yung authority, na itinalaga sa lalaki bilang asawang lalaki at bilang ama, ay katulad ng kung ano yung authority na in-exercise ng ating Panginoong Hesukristo sa iglesia. Ano ngang klase ng authority yon? With benevolence. May kabutihan, may pagmamahal. Ang ama ng tahanan, hindi pwede na ang pag-exercise niya ng authority ay puro galit, puro tapang, na walang pagmamahal. O hindi tayo nasa AMD conference, pero madalas isa sa mga bagay na pag-uusapan sa mga AMD conference, kagaya siguro sa mga LMD conference, di ba? Na pag-uusapan yung tungkol sa kung paano dapat ang gawi ng isang nanay. Pero mga kapatid, di ba? Meron ba sa atin na ama ng tahanan na kapag dinidisiplina natin ang ating mga anak, hindi naman pinagbabawal sa atin, hindi ba? Actually, di ba? Nasa Bible yun eh. Di ba? Yung pagtutuwid. Yung pagtutuwid, maaring kinakailangan ng pamalo. Pero, hindi hanggang palo lang. Kasi ang matatanim sa isipan ng anak, kinakailangan niya sumunod dahil sa takot. Kaya nangyayari kapag wala yung kinatatakutan niya, ano nangyayari? Ay, pwede ako maging pasaway. Di ba? At kapag nandoon naman yung kinatatakutan niya, minsan nagiging unreasonable yung kanyang reaction. Kaya kinakailangan pag nagdidisiplina tayo na may kasamang pamimisikal, kinakailangan pagkatapos ipinapaliwanag natin, kakausapin natin yung ating mga anak. Applicable yun both for the mother and the father, but most especially for the father. Okay? Hindi tayo mag-exercise ng ating lakas, hindi natin i-exert ang ating lakas sa pagdidisiplina sa ating mga anak, na hindi natin ipinapaliwanag. Tsaka dapat hino-hold back natin. Okay? So, benevolent authority. Kagaya ng kung paano yung ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa iglesia. Take note, mga kapatid, bagamat ang asawang lalaki ang itinalaga bilang authority over the woman, pero ito, mga kapatid, kaya in-underline ko to eh. Baka kasi iniisip natin, ay, ganyan pa sa mga Kristiyano, ang mga kababaihan, inferior sa mga kalalakihan. Kasi, bakit itinalaga ng authority ang lalaki over the babae? Kung hindi inferior ang babae, take note, mga kapatid, the husband is not superior. The husband is not superior to the wife in the eyes of God. Take note, in Galatians chapter 3, verse 28, male and female are declared to be equal as to individual worth. Hindi mas mahalaga ang lalaki kaysa sa babae. Huwag nating isipin na sa paningin ng Diyos, mas mahalaga ang lalaki kaysa sa babae. Hindi.
parehong mahalaga ang lalaki at ang babae sa paningin ng Diyos. Ano? Pero mga kapatid, hindi naman kasi may pagkakaila. Sa disenyo ng ating Panginoon, kung paano yung kalikasan ng lalaki at ng babae, hindi naman may pagkakaila. Pinagkalooban ng mas malakas na pangangatawan ang lalaki kaysa sa babae. Kaya nga, kapag nag-hit ng puberty, ang lalaki, ang batang lalaki, diyan nag-start ang muscle build-up Ang mga kababaihan, hindi kapantay yung pag-build up ng muscle. Alam niyo kung ano nagbi-build up naman sa mga kababaihan? Ha? Wag niyo 'tong masamain Alam niyo naman ang inyong lingkod ay biology teacher. Okay. So ito, meron tong sa science at meron tong everything God designed actually makes sense. Ganyan. Sa mga kababaihan, alam niyo kung ano naman nagbi-build up? Fats. Hindi ko sinasabi na pag nag-hit ng puberty ang babae, ay tataba siya. Hindi. Ang tendency ay mag-build up yung fats niya. Saan? Sa dibdib? Sa balakang. Okay? Para saan yan? Kasi tandaan natin, mga kapatid, ang disenyo ng katawan ng babae ay para sa pagdadalang tao. Siya ang magdadala ng magiging anak. Tama? Okay? So, kinakailangan yung katawan ng babae, nakahanda yan para sa pagpo-provide ng nourishment doon sa kanyang magiging supling sa loob ng sinapupunan. Para saan ba ang taba, mga kapatid? Alam niyo kung para saan ang taba? Ay, pampa-high blood? Hindi. Alam niyo ba, ganito yan. Pampapahangit ng figure? Hindi. May silbi ang taba. Ang taba, mga kapatid, storage yan. Yan ang paraan ng katawan para mag-imbak ng energy. Okay? Isa yun sa mga silbi ng taba. Kaya pagkain ng kain, di ba, lalo na kung mayaman sa carbohydrates yung kinakain natin, kanin, tinapay, mga matatamis, di ba? Yun yung kung matatandaan ninyo, di ba, sa grade school, tinuturuan tayo, may nutrition month pa nga, di ba, na lagi ko naririnig yung katang, go, grow and glow, mga ganun, di ba? Go foods yun, di ba? Energy-rich foods. Yung mga carbohydrate-rich foods. So kapag sobra-sobra yung energy, o yung pagmumula ng energy na ipinapasok mo sa katawan mo, kaysa doon sa kailangan talaga ng katawan mo, yung katawan natin, ganito disenyo ng Panginoon, yung katawan natin, itatabi yung sobra. Sa anong paraan? Taba. Okay? Kaya, di ba, pagkain tayo ng kain, tumataba tayo. Kumakapal yung taba dito sa may abdomen, sa may puwitaan dito, sa may gilid, di ba? Sa may dibdib. Lalo na sa mga kababaihan. Di ba? Bakit ba pag nag-hit ng puberty ang kababaihan, doon nagsisimula lumaki yung dibdib? Di ba? Kasi, doon manggagaling yung gatas. Di ba? Kapag iniluwal na yung anak, doon manggagaling yung gatas So, inihahanda na yung katawan ng babae sa pagluluwal. Di ba? Sabi ko sa inyo, ang disenyo ng ating Panginoon, it all makes perfect sense. Pero yun nga, dahil ang lalaki pa rin, ang inaasahan, ang disenyo ng Panginoon sa lalaki, siya yung magiging provider. Kumbaga siya'y maghahanap ng resources para ibuhay doon sa kanyang pamilya, sa mag-ina niya or mag-iina niya. Diba? Siya'y magtatrabaho Kaya kinakailangan ang kanyang katawan mas mamasel. Okay? Nandoon din, kailangan niyang protektahan ng pamilya niya, di ba? Kung may panganib. So, nandoon yung responsibilidad ng lalaki. Kaya ang disenyo ng katawan ng lalaki, nakaakma, nakabagay, doon sa responsibilidad na inilagay ng Diyos sa lalaki.
Kaya mas malakas ang katawan ng lalaki kaysa sa babae. Di ba? O sabi, bro, paano yung mga babaeng nag-weightlifting? Halimbawa si Heidelin Diaz. So, malamang mas malakas sa akin si Heidelin Diaz. Nagsasanay siya eh. Di ba? Nagsasanay siya. Pero hindi yon yung, kumbaga, ano ba ang natural sa tao? Ano ba ang natural sa lalaki at sa babae? Kung tutuusin, yung weightlifting, kumbaga parang ano yan eh, option yan eh. Choice yan eh. Choice ni Heidelin Diaz na maging atleta at sasanayin yung katawan niya para kaya niya magbuhat ng mas mabigat. At kung ikukumpara mo nga naman siya sa ibang mga lalaki na hindi nagsanay para magbuhat ng ganong kabibigat, natural, mas malakas siya. Natural, mas malakas siya. Pero ikumpara mo siya sa isang lalaki na ganun din, nag-undergo din ng ganong klase ng training. Nagbuhat din ng weights. Ikumpara mo, lalabas mas malakas pa rin yung lalaki na yun kaysa kay Heidelin Diaz. Okay? Pero mga kapatid, tandaan natin, hindi dahil physically mas malakas ang lalaki kaysa sa babae, ibig sabihin nun, mas mahalaga ang lalaki kaysa sa babae. Lalo na sa paningin ng Diyos. Pantay ang lalaki at ang babae, lalo na sa paningin ng Diyos. And take note mga kapatid, ito in bold face, the husband is not the exclusive decision maker, nor is he always right. Huwag nating sasabihin tayong mga katatayan na tayo yung itinalaga bilang authority sa tahanan, lahat ng sasabihin natin ay tama. Lahat na magiging desisyon natin ay tama. Ang sasabihin natin, ako naman pala ang tinalagang authority sa tahanan. Hindi ko na kukonsultahin si Mrs. Ako na lamang. Hindi ganun. Hindi ganun ang ibig sabihin ng Diyos doon sa kanyang dinisenyong authority, sa kanyang plano. So please take note. May mga notebook kayo mga kapatid. Paki-take note nyo na lang itong mga verses na to. 1 Corinthians chapter 7 verse 34. 1 Corinthians chapter 11 verses 3, 8, and 9. Ephesians chapter 5 verse 33 and 1 Timothy chapter 2 verses 13 and 14. So, hindi ba biblical kung halimbawa ang lalaki, bago gumawa ng desisyon, ay makikipag-usap muna, kukonsulta sa kanyang asawang babae? Hindi ba yung biblical? Ha? Biblical pa rin yun naman. It's not unbiblical, mga kapatid. It's not unbiblical. Di ba? Ano nga sabi sa Bible, di ba? Husbands, love your wives. Paano? As Christ loved the church. Diba? Kaya walang Kristiyanong tatay, na nambubugbog ng kanyang asawa. Kasi, hindi naman binubugbog ni Jesus Christ ang church. Diba? Walang asawang lalaki, mga kapatid, na physically and emotionally, lalo na emotionally, mga kapatid, ay, hindi ko naman binubugbog ang misis ko. Pero lagi mo naman sinisigawan. Di ba? Lagi mong dinudukdok yung kung ano yung mga pagkukulang niya. Di ba? Emotional abuse. Ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid, hindi tayo inaabuso kailanman. Kaya walang tatay na Kristiyano na nangaabuso ng kanilang asawang babae. Okay? So take note, love in the context of marriage. So this is authority in love. Tandaan natin mga kapatid, benevolent authority. Diba, sabi nga, ang authority na dapat ine-exercise ng asawang lalaki or ng tatay, ng tahanan, kinakailangan, kagaya ng kung paano yung pag-exercise ng ating Panginoong Kristo ng authority niya over the church, which is the benevolent kind of authority. May kabutihan, may pagmamahal. Okay? So, take note mga kapatid, itong love na to is in the context of marriage. The husband's affection to the wife. Okay? So, paano daw ba mahalin dapat ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae?
Di ba? Ang model nating mga tatay, ang model nating mga Kristiyanong asawang lalaki ay ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi, mahalin natin ang ating mga asawang babae kagaya ng kung paano minamahal ng Panginoong Kristo ang iglesia. Ano ba ang mga ginawa at ginagawa ng ating Panginoong Kristo para sa iglesia? First, di ba ibinigay ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sarili? Amen? Para iligtas tayo mula sa mga kasalanan. There's sacrifice. So, the husband is to love the wife with sacrifice. With sacrifice. Ano ba ibig sabihin ng sacrifice? May gini-give up ka. At yung pag-give up mong yon, hindi convenient. Ibang usapan kasi ganito mga kapatid. Parang walang kinaibahan yan mga kapatid. O medyo i-connect natin doon sa lesson na itinuturo sa atin ni Pastor June, pagbibigay. Di ba? Walang kaibahan yan mga kapatid sa pagbibigay. Naalala niyo mga kapatid, yung ikinumpara ng ating Panginoong Kristo, yung balo na nagbigay ng 2 kusing. Ay kung ikukumpara nga naman ng 2 kusing, doon sa ibinigay ng iba na malaki, mas malaking halaga, mas maraming pilak, halimbawa, o ginto, di ba? Yung value, parang 2 kusing lang yan. Parang kung halimbawa, kinumpara mo ang 1,000, halimbawa, nagbigay ka, nag-offer ka, 1,000 pesos. Ikumpara mo yan doon sa nag-offer ng 100 piso. Ay parang ang liit nga naman ng 100 pesos. Diba? Pero tanungin mo, magkano natira sa'yo doon sa nagbigay ng 1,000 pesos? Magkano natira sa'yo pagkatapos mo magbigay? 899,000 pesos. Ibig sabihin, to begin with, 900,000 pesos yung nasa kanya. Ang binigay niya 1,000. Diba? So, ibig sabihin, kung tutuusin, hindi kawalan gaano ang 1,000. Kumpara doon sa kung ano yung meron talaga siya to start with. Di ba? Tanungin mo naman yung nagbigay ng 100. Magkano yung pera na natira sa'yo pagkatapos mo bigay ng 100? 10 piso na lang po. Ibig sabihin, to begin with, 110 pesos. Ibig sabihin, halos lahat na nung pera na nasa kanya, nung mayroon siya, ibinigay niya. Di ba? Lalo na kung yun lang talaga ang meron siya, wala na pong natira sa akin. Abroad. Sis, paano ko ngayon makakauwi niyan? Maglalakad na lamang po ako. Diba? O ikumpara mo doon sa isa. Diba? Sino yung masasabi nating nag-sacrifice talaga? Yung isa na mas malaki yung kanyang ibinigay kumpara sa kung ano yung meron talaga siya. Diba? Kasi nga ang sakripisyo, mga kapatid, hindi lang yan basta nag-give up ka ng isang bagay. Dapat yung pag-give up mo, may kaakibat yan mga kapatid, na bigat sa loob. Inconvenience. Putting it plainly mga kapatid. Diba? Kaya nga, di ko na matanda kung sinong mangangaral yung, una kong naring ganon Nang pagbibigay sa Panginoon, diba? Alam natin, ang puso ang tinitingnan ng ating Panginoon. Diba? Ano pa? Magkano talaga or ano yung natira sa'yo? Doon magkakatalo. Ano yung natira sa'yo? Kasi nga, kung ang isang tao nagbigay nga ng 1,000 pero ang natira sa kanya, 900,000 pesos. Ibig sabihin, 901,000 yung kanyang meron siya. Di ba? Ang laki pa rin. Yung isa na nagbigay ng 100 piso, tapos, pag tinanong, walang natira sa kanya. Di ba? Masasabi natin, sakripisyo, yung doon sa pangalawa. Kasi magiging inconvenience sa kanya yun Kaya mga kapatid, hindi natin masasabi na sakripisyo yung ginagawa natin kung parang napakadali lang natin ginagawa. Ang ating Panginoong Kristo, di ba? Bigyan nating halimbawa ang ating Panginoong Kristo. Kung tutuusin, di ba? Bilang Diyos, pwede naman sana na hindi na lang siya Lumikha na lamang siya ng iba, okay? Yung Diyos, lumikha na lamang siya ng iba. Di ba?
Tas ikaw yung magmamatay para ikaw yung mamatay sa krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pwede naman ganun eh. 'Di ba? O kung ganun na nangyari, hindi natin masasabi na sakripisyo ang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, siya mismo bumaba. Siya mismo nagkatawang tao. Ulitin ko, bakit? Bakit kinakailangan? Tanda natin, so i-connect natin doon sa mga napag-aralan na natin nakaraan, ibabalik natin doon sa one God na lesson natin. Bakit kinakailangan magkatawang tao ng ating Panginoong Kristo? Natatandaan nyo pa? Bakit ka hindi na lang ibang tao? Bakit hindi lang si John the Baptist? Pwede naman, di ba? Nung pinugutan si John the Baptist, okay, ligtas na ang sangkatauhan. Pwede na lang ganun. Pwedeng ganun ang gawin ng Panginoong Diyos, di ba? Tatandaan nyo, bakit? Bakit kinakailangan magkatawang tao ng Diyos? Bakit Diyos mismo kinakailangan magkatawang tao? Hala pa yun? Sister Bex. Para sa yung para bigyan niya yung sarili niyang dugo at maligtas tayo. Kailangan yung banal na dugo. Yung walang Ayan. yung malinis. Perfect. Perfect. Na dugo Yes. na walang kasalanan. Yes. Thank you, Sister Bex. Perfect. 100 over 100 si Sister Bex. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi kung ibang tao yan, mga kapatid, halimbawa si John the Baptist, hindi masasabi na yung kanyang dugo ay wagas, banal, malinis, walang kasalanan. Sino lang ba ang banal talaga? As in, totally banal. Diyos. Walang ibang tao na pwede mag-claim na siya ay banal. Hindi siya nagkasala. Mula na simula ng kanyang buhay hanggang katapusan. Wala. Tanging Diyos lamang ang may kakayahan na mag-provide ng kinakailangan para sa kaligtasan, which is dugo. Kaya nga kinailangan magkatawang tao. Kasi ang Diyos, Spirito. Ang Spirito, walang laman, walang dugo. Amen? So, Diyos mismo, nagkatawang tao. Ano ang evidence, mga kapatid? Anong evidence na sacrifice yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Di ba, nung siya ay nananalangin, yung kanyang humanity, nananalangin, Ama, alisin mo sa akin tong sarong ito. Pwede ba? Nakikipag-bargain siya sa kanyang deity, sa kanyang pagiging Diyos. Bakit? Alam niya yung pagdadaanan niyang pasakit eh. Diba? Kaya nga, nagpapawis siya, pawis niya, parang dugo na. Diba? O, tapos ano pa mga kapatid? Ano pa ang evidence na sacrifice talaga, hindi convenient sa ating Panginoon yung ginawa niyang pagkamatay sa krus? Nung nakabayubay siya sa krus, di ba? Pagmahal na araw, 7 last words. Di ba? Isa sa mga 7 last words, di ba? Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Hindi sasabihin ni Jesus Christ yun kung masarap. Kumbaga parang convenient, comfortable siya doon sa kanyang sitwasyon, di ba? So, nakikita natin, sacrifice, yun ang kinakailangan gawin ng isang asawang lalaki. Sa pag-exercise ng kanyang authority, dapat may sakripisyo. Di ba? Ito, mai-share ko lang mga kapatid. May share ko lang mga kapatid. At ito, malamang mga tatay dito, na-experience din to eh. O mga ano dito, mga magiging tatay dito in the future, kay mga kabataan. Okay? Pero wag muna kayo maging tatay ngayon ha. Huwag muna. May tamang panahon. Pero ito, preview. Mararanasan nyo to. Pag kayo'y naging asawang lalaki, naging tatay kayo, malalaman nyo mga kapatid, kung nasa tamang direksyon kayo ng pagiging asawang lalaki at pagiging tatay, kung every time na kayo ay, halimbawa, mapapadaan sa palengke or mapapadaan sa mall, kung noon, isipin mo, nakita ka ng isang pares ng sapatos. Ay, bibiling ko yan. Gusto ko yan. Sige. Nakita ko sa mall, pag-iipunan ko yan. Diba? Pero,
Kapag ikaw may asawa na, may mga anak na, duman ka, hindi mo napapansin yung sapatos. Ang isipin mo, ay ito pwede ito sa misis ko. Ito pwede ito sa mga anak ko. Di ba? Naisasaysan tabi mo na yung sarili mo. Naisasaysan tabi mo na yung sarili mong mga gusto. Kumbaga parang, okay, once na nandyan na, okay na yung mga sige, saka ko na lang iisipin nyo sa akin. Kung may matitira pa. Kung wala matitira, okay, as long as nandyan yung, naisupply yung pangangailangan ng aking mag-iina. Diba? Mga anak, alam nyo ba yon? Mga anak, alam nyo ba yon tungkol sa inyong mga tatay? Diba? Kaya dapat magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Kung buhay pa ang ating mga tatay, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ipag-pray natin palagi ang mga tatay natin. Dahil sa sakripisyo na kanilang ginagawa, actually, consistent with God's design and plan. Okay, ay, ano nangyari? Umurong. Bro, paki-ano nga doon sa ay, sino bang nagka-control? Ay, Sister Ayin. Paki-ano nga doon sa sa slide kanina. Umurong. Sige ba? Forward. Isa pa. Ayan. Okay. The husband is to love the wife with sacrifice. Una. Pangalawa, the husband is to love the wife never by domineering lordship. Pag sinabing domineering, nga dinodominahan mo. Hindi ako takusa. Baligtad, kabaligtaran. Yung misis ko ang takusa. Ano yung takusa? Takot sa asawa, di ba? Oh. Meron pa, di ba? Tigasin. Okay? Tigasin. Anong tigasin daw? Tigalaba, tigasaing, di ba? Hindi ako ganon. Ako ang nasusunod. Ako lamang. Kung ano sabihin ko, sunod si misis. Hindi ganon. Domineering. Di ba? Dinodominahan mo. Walang pagmamahal yun pagka dinodominahan mo. And ito, by benevolent oversight or by serving. Di ba mga kapatid, yung halimbawa na binigay ng ating Panginoon, yung kanyang benevolent authority, isipin niyo mga kapatid, dapat nga after niyang mangaral, siya yung pinapakain ng ibang mga tao. Di ba? Ngayon, di ba, pag sa secular, sa labas, pagka meron kang kinuhang lecturer, kailangan papakainin mo yung lecturer mo. Di ba? Baka may honorarium pang binibigay doon sa lecturer. Di ba? Ang ating Panginoon, baligtad Di ba? Nung nangaral siya, tapos nung napansin niya, nagugutom na yung mga tao, yung mga apostoles, yung mga assistant niya. Lord, pauwi na natin itong mga to. Kasi malamang na magrereklamo yung mga yan hingan tayo ng Jollibee. Diba? Ano sabi ng ating Panginoon? Sinunod ba niya? Hindi Sabi ng ating Panginoon, kaya silang pakainin. Sino sa inyo may bibigay? Sige, maghanap kayo. May papakain. Diba? Ganun ang ating Panginoon. He exerted His authority with benevolence, with servitude. May paglilingkod. Di ba, isa pa nga, nung hinugasan ng ating Panginoong Kristo ang paan ng kanyang mga alagad, dapat yung mga alagad ang naghuhugas ng paan ng ating Panginoon Na-recognize yun ni Pedro. Si Pedro, ayaw niya Lord, hugasan ng paa ko. Ito mga sarili ko na itong pananalita Lord, maghugasan ng paa ko. Dapat ako naghugas ng paa mo. Sabi yun ni Jesus. Di ba? Kapag pag tinanggihan mo ko, pag hindi mo pinahugas yung paa mo, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Di ba? Ano nagawa ni Pedro? Wala.
Anong ginawa natin, Panginoon? Tinuloy niya, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Nandoon ang paglilingkod, mga kapatid. So, ganun din tayo mga asawang lalaki, mga ama ng tahanan. Nandoon ang paglilingkod. Sacrificial love from the husband. Ano? So, yung sacrificial love, yung pagmamahal na may kaakibat na sakripisyo at paglilingkod mula sa asawang lalaki, anong idinudulot niyan, mga kapatid? Obedience and submission from the wife. Bro, bakit ganun? Nagsasacrifice naman ako. Diba? Oops, bumalik. Nagsasacrifice naman ako. Diba? Mahal ko naman ang misis ko. Pero bakit hindi siya obedient? Ba't hindi siya submissive? Bakit kaya? Bakit baligtad? Bakit ako yung sumusunod? Oh, yun na, takusa na. Diba? Takusa. Tigasin. Diba? Mga kapatid, tandaan natin. Pag ganon, nabaligtad na yung payong. Nabaligtad na yung payong. Diba? Nasa ibabaw yung mika. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante talaga na tayo ay nananatili sa loob ng congregation. Bakit? Kasi itong mga pinag-aaralan natin to, diba, kasama na ito yung plano ng Panginoon sa pamilya, yung disenyo ng Panginoon sa pamilya. Ito ang makapagbibigay sa atin ng kaliwanagan pagdating sa kung ano yung maaaring nangyayari sa ating tahanan. Tandaan natin mga kapatid, hindi ibig sabihin na sa plano ng ating Panginoon, ang asawang lalaki ay kailangan magsasacrifice, kinakailangan nandoon yung servitude, pero hindi ibig sabihin na magpapailalim ka sa asawang babae. Malinaw na sinabi ng ating Panginoon ng asawang lalaki, ang ulo, ang authority over the wife. Di ba? So kung yung authority na yun ay nai-exercise ng tama, may sakripisyo, may servitude, yun yung magdudulot ng obedience and submission. Pero, if to begin with, yung asawang lalaki, nagpapailalim siya sa asawang babae, di ba? Nandun nga ang sacrifice, nandun nga ang servitude, pero wala namang pag-exercise ng authority. Hindi yun magli-lead dito. Amen? Pag tiningnan natin sa mga ganong klase ng pamilya, di ba? Hindi naman mabuti na idudulot eh. Hindi nga nag-aaway na ganong katindi yung asawang lalaki at yung asawang babae. Pero hindi mo yung masasabi pag napuno ang asawang lalaki. Di ba? It will come to a boil. Parang pigsa. Nag-iipon lamang ng nana, di ba? At ng pressure. Pag napuno na yung pressure sa loob, poof! Di ba? Hindi magandang tingnan. Di ba? Maaaring humantong pa sa pagkakawatak-watak ng pamilya. Kaya nararapat lamang mga kapatid na tayo ay manatili sa kalooban ng ating Panginoon. The wife is to submit to her husband in willing obedience. Take note. So ito, para naman sa mga kababaihan. Yun ang disenyo ng ating Panginoon. Submission becomes natural when a husband loves his wife as Christ loved the church. Ayan. Baka naman kasi, bro, ba't ganun yung misis ko? Hindi nagsasubmit sa authority ko. Baka naman kasi, hindi natin na-exercise ng yung authority natin na may pagmamahal. Diba? Lalo na kung in the first place, ang personality ng babae ay may pagka-strong. Medyo malakas yung Diba? Ano kasabihan sa Pilipino? Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Diba? Ang mainit na kape, o kung hindi kayo mahilig sa kape, hindi nyo ma-appreciate. Pero di ba, para sa ating mahihilig sa kape, ang mainit na kape masarap. Di ba? Masarap. Siguro din,
kung ang pag-ibig ng asawang lalaki ay ine-exercise sa tamang paraan, di ba? May sacrifice, may servitude, di ba? Walang strong-willed na babae na hindi lalambot. Di ba? Pero yun nga, hindi ibig sabihin na magpapailalim yung lalaki sa babae. No wife need to submit to a husband who gives instructions which are contrary to the word of God. Yan. So, di ba nagkaroon ng mga discussions, may mga tanong noong nakaraan? Di ba? So, kung ang asawang babae, ay nasa ilalim ng authority ng asawang lalaki, na yung authority ay hindi in-exercise sa biblical na paraan, yung mga instructions, mga kapatid, ay labag sa kung ano yung iniutos ng ating Panginoon, then, hindi kinakailangan mag-submit ng asawang babae. Di ba? Hindi ibig sabihin na dahil ang asawang babae napapailalim sa asawang lalaki, lahat na lamang na ipapagawa ng asawang lalaki ay susundin niya. Lalo na kung ito ay labag sa panuntunan ng ating Panginoon. Okay, sige. Hanggang dito na lang muna mga kapatid. So, authority in love. So, I hope mga kapatid, naging malinaw sa atin. Both for the man and the woman. For the man, for men, for fathers, husbands, we need to exercise our authority with love, with benevolence. So, nandyan, may sacrifice, mayroong servitude. Okay? And if we are able to properly do that, mga kapatid, ayun nga, gaya ng nasasabi dito sa bullet point na to, the wife, ng plano ng ating Panginoon, siya ay magsasubmit sa authority ng kanyang asawang lalaki, magiging natural yung kanyang submission. Kung ang asawang lalaki, kung paano niya mahalin ang kanyang asawang babae, ay kagaya ng pagmamahal ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. So, hindi ibig sabihin mga kapatid na mga Kristiyanong misis, punching bag. Hindi yung totoo. Mga Kristiyanong babae, mga Kristiyanong asawang babae, mga robot yan. Remote control, ang remote galing sa asawa. Hindi ganyan. May karapatan ang mga kababaihan under the authority of our Lord Jesus Christ. So long as everything remains consistent with God's plan. He is the ultimate authority. The husband is under the authority of our Lord Jesus Christ, but he is the authority over the wife, over the children. The wife is the immediate authority over the children. Okay? So kung ganon ang nasusunod sa tahanan, mga kapatid, I'm telling you, di naman sa walang pag-aaway, walang pagtatalo, walang mga tampuan, meron pa rin yan, mga kapatid. Kasi hindi naman tayo mga clones ng isa't isa eh. Di ba? Mayroon tayong kanya-kanyang personalities eh. Pero mga kapatid, as long as everything is consistent with God's plan, especially the authority in the home, there will always be peace in the household. There will always be love in the household. There will always be God's joy in the household. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. At this point, mga kapatid, kung meron po tayo mga tanong in the interest of time, so tama na pala yung oras doon, In the interest of time, mga kapatid, ireserba po natin yung ating mga tanong sa susunod po nating pag-aaral. So magkaroon po tayo ng discussion. Sa punto pong ito, inanyahan ko pong muli ang lahat na tayo po ay tatayo. Tayo po'y mananalangin sa pagtatapos ng ating gawain sa Sunday School at gayon din sa ating pagbibigay para po sa gawain ng Sunday School. Let us all pray, mga kapatid. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang maging maliwanag sa amin, Lord, kung ano ang plano mo para sa tahanan. Maraming salamat po, Panginoon, na binuksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, para tanggapin, Panginoon, na makalangit ako nawaan na iyong ibinubuhos para sa amin. May sabuhay nawa namin ang lahat ng aming napag-aralan. At muli, Panginoon, hinihiling namin na may bahagi din namin ang katotohanan ito
sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan na hindi namin kasama sa mga sandaling ito, ngunit nangangailangan, Panginoon, na makatanggap din ng katotohanan na nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, hinihiling namin, nawa na nalugod ka sa aming ginawang pag-aaral, gayon din, Panginoon, sa aming gagawing pagbibigay sa gawain ng Sunday School Department. Lord Jesus, nawa ay magamit ang mga kaloob na ito sa lalong ikaayos ng gawain ng Sunday School. Ibalik mo po mapagpapalang ito ng siksik-liglig at umaapaw sa bawat puso na nagagalak sa pagbibigay. At nawa, Panginoon, Lord Jesus, sa bawat yugto ng aming gawain sa umagang ito, walang iba kundi ikaw ang aming malwalhati, ang aming masamba, Panginoon, mapasalamatan. Maitaas namin, tanging ang iyong dakilang pangalan lamang kung saan o kung kanino, Panginoon, kami nananalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. God bless us all po, mga kapatid. Let's give our offerings to the ministry of the Sunday School Department. We will have a short break after which we will proceed to our divine worship service. God bless us all po, mga kapatid.